God is good all the time. Alakpakan po natin ang Panginoon. Ngayong linggong ito at sa susunod na linggo, ang paksa ay tungkol sa paghihirap ng mga tao. Yung hiwaga o misteryo ng human suffering. Ano kayang sinasabi sa Biblia tungkol sa paghihirap ng isang taong matuwid? Nagtatanong tayo, bakit ang mabubuti ay naghihirap din, ay tinatamaan din ng malalaking pagsubok sa kanilang buhay o sa ating buhay? Siguro naranasan na natin iyan. Tingnan natin ang Biblia, itong Bibliang itong aklat ni Job ay may sinasabi tungkol sa paghihirap ng tao. Kilala niyo ba si Job? Ito isang matandang libro sa matandang tipan. Si Job ay isang mabuting tao. Si Job ay tumutulong sa kapwa at siya ay makadiyos. Para lang maintindihan natin ang tungkol sa human suffering, tingnan natin ang buhay ni Job. Ngunit ang demonyo ay nag-isip ng ganito. Sabi niyang ganon, kaya lang naman itong si Job ay tapat sa Diyos dahil mabuti ang kanyang buhay, maalwan, walang masyadong problema. Mayaman siya at tinitingala siya sa kanyang komunidad. Pero kapag pinaghirap ko yan, sabi ng demonyo, tiyak iiwan niya, sisisihin niya, at itatakwil ang Diyos. At yun nga ang ginawa ng demonyo. Isang araw, ang kanyang maraming tupa, yun ang pinagkukunan ng kanyang kayamanan, maraming baka, maraming kambing, marami siyang pastol na nagpapastol, talagang mayaman nga siya. Isang araw ay biglang kumidlat at kumulog, tinamaan ang lahat ng tupa, lahat ng baka, at pati ang kanyang mga pastol ay namatay. Kaya may isang tumakbo sa kanya, mahal naming Job, ang inyo pong yaman, pinagkukunan ng yaman, ay napinsala. Namatay lahat, pati ang inyong mga pastol. Nagulat siya, pero hindi pa siya nakakapag-isip kung ano ang nangyari. Ito na namang isang balita ang dumating sa kanya. Dumating ang isang tao, mahal naming Job, ang inyong pong anak na 7 lalaki at 3 babae ay namatay lahat sa pagguho ng inyong bahay dahilan sa ipo-ipong o malakas na hangin. Talagang nanlambot siya. At tumagal-tagal ng konti, eto na siya, sinisisi na siya ng kanyang mga kamag-anak. Siguro may nagawa kang masama sa Diyos, kaya ka pinaparusahan. Alam niya wala. Alam niya mabuti siyang tao. Alam niya hindi niya kayang saktan ang Diyos at hindi siya nanduduhagi ng tao. Kaya siya nagmumukmok. Nagmumukmok siya. Nagtatanong siya, bakit ang mabuting tao, nagpapakabuti, ay tinatamaan ng paghihirap?
tinatamaan ng ganitong klasing kamalasan? Hindi ba tanong din natin yon sa ating sarili? Bakit kahit nagpapakabuti tayo, ay minsan may malaking problemang pumupunta sa atin, tumatama sa atin. At doon nanahimik siya, nagtanong siya, sinabi niya itong mga pananalitang ito: ang buhay ng tao'y sagana sa hirap, batbat ng tiisin at lungkot ang dinaranas. Totoo ang sinasabi ni Job. Walang exempted na tayo sa daigdig na ito ay may mga paghihirap, lalong-lalo na sa kasalatan ng buhay. Kaya tayo nagsisikap sa buhay na ito dahil ayaw nating magutom. Pero ang dami-daming mga tao ang mga naghihirap. Kaya ang tanong ni Job, bakit sagana sa hirap ang buhay ng tao? Tanong natin din yan sa ating sarili. Kaya ang unang kahirapan natin ay ang kasalatan ng material na bagay. Hindi po ba? Dito nga sa atin, sa palagay ko, walang nagugutom, miski lugaw, kumakain tayo. Siguro 3 beses pa tayo kumakain, o 5 beses, 6 na beses. Pero ako, ang aking karanasan sa Bicol, karanasan sa India, sa Sri Lanka, sa El Salvador, miski nga sa Roma, ang daming naghihirap. Talagang nagdadala pa kami ng pagkain sa mga station ng tren upang pakainin ang mga nalalamigan, walang bahay. Pero dito sa Pilipinas, kahit papaano ay nakakatawid tayo. Pero tingnan mo, lumabas ka lang, puntang Bicol, puntang Kabisayaan. Meron nga kaming mga bata galing sa Mindoro, mga mangyan. Sabi nga nun, dito lang kami kumakain ng bigas. At kung makakakain kami ng gusto naming pagkain, halimbawa, simpleng isda, kailangan muna kaming umakyat ng bundok, magtrabaho, magtroso, at magpakahirap. Kaya talagang ang buhay ay may paghihirap. Hindi po ba? Nung nasa Bicol ako, yung mga mangingisda, naalala ko, ang kanilang kinikita noon ay maabot lang ng 90 pesos. Miski dyan sa Bulacan, may sumusweldo pa dyan ng mahigit 100 o 200 pesos. Pag sila ay nagkakasakit, kulang pa ang ng pambili ng gamot ang kanilang sinusweldo. Kaya dapat maging aware tayo na merong mas mahirap kisa sa atin, mga minamahal na kapatid. Sa India, talagang bago makakain ng tao, ay kailangan muna siyang talagang magtrabaho ng gusto. Nakakakita kami ng namamatay na tao na walang kinakain. Pero dito sa Pilipinas, kahit papaano, lugaw, kakain tayo. Maswerte-swerte pa tayo. Pero marami talaga ang naghihirap. Dito lang sa Valenzuela, pag ako'y nakakakita ng mga pulubi pumupunta diyan sa amin, hirap na hirap ang aking kalooban. Pag sinasabi niyang, 1 beses na lang po kaming kumakain sa aming bahay. No? Kaya ang kahirapan ay parte ng ating buhay. Kasalatan ng material na bagay. Meron din namang hirap ng paggawa. Sinabi rito, siya'y tulad ng alipin ang tao. Pahinga ang hinahangad para siyang manggagawa
naghihintay ng kanyang bayad. Sige mo, merong naghihirap trabaho ng trabaho. Kahit ayaw niya ng magtrabaho, kailangan niya pa rin magtrabaho. Di ba? Merong mga tao na, tingnan niyo yung mga tricycle driver, kumikita lang yan ng 300 to 500 pesos. Nakikita mo, minsan, pagalit ka pa, ito bayad ito bayad. Tingnan mo siya, damahin mo ang kahirapan ng iyong kapwa-tao. Huwag mo na siyang pagmalupitan. Huwag mo na siyang pasaringan. At ang sabi, ang kahirapan daw, mga minamahal na kapatid, hindi lamang ito kakulangan ng pagkain, kakulangan ng material, kundi yung poorness ng minsan ng pag-iisip. Minsan ang mahihirap talaga, kumikitid na ang pag-iisip. 'Di ba? Kaya sa konting sinabi mo lang, pwede siyang makipagpatayan, pwede kang masaktan. 'Di ba? Sa konting kulo ng kanyang bituka at makita ang kanyang anak na naghihirap, pwede siyang magnakaw, pwede siyang makapatay, pwede siyang makulong. Kaya mas maswerte ka, wala ka pa sa ganong klase ng paghihirap. Mga walang trabaho, napakahirap ng buhay. Sumunod, sinabi rito, maraming buwan na ang lumipas, walang layon ang buhay ko, at tuwing sasapit ang gabi, ay namimighati ako. Anong klaseng pakahirapan ito? Hirap ng kawalan ng direksyon ng buhay. Akala nyo ba ang paghihirap ay pagtatrabaho lamang? Akala nyo ba ang paghihirap ay kawalan ng pagkain lamang? Yung iba ay dumaranas ng depression. Walang direksyon ang kanilang buhay. Mayaman man sila o mahirap sila, nagtatanong sila, saan papunta ang aking buhay? Kaya yung iba lito sila, nagpapakasama, humahanap na lang ng mga bisyo na mag-aaliw sa kanila, magpapakalasing, di ba? Magsusugal. Minsan sinisisi pa natin ang mga taong ito, mahirap na nga sila. Totoo yun. Nagiinom pa ng alak. Di ba? Totoo yun. Pero ito ay kahirapan, ang kawalan ng direksyon ng kanilang buhay. Kaya minsan, makikita mo doon sa bundok na aming pinupuntahan, yung mga tao, ang kanilang kaibigan ay ang gin para sila makatulog. Ganon. Yung iba dito, ang kaibigan ay bisyo. Ang kaibigan nila ay drugs. Kaya tignan mo, nung panahon ni Duterte, ang daming namatay dahil sa kawalan ng direksyon ng kanilang buhay. Kung titignan mo rin, parte ng poorness, ng poverty ng tao, yung walang gumagabay sa kanila. Wala na silang pinakikinggan. Ang kabataan, di ba? Ang mga tao na sobra-sobrang paghihirap. Kaya nga miski din mayayaman, di ba? Makita mo yung ibang mayayaman, wala ding direksyon. Alam niyo, pag napunta kayo sa ibang bansa, lalo na sa Italy, sabi nga nun, tanungin niyo sila, bakit sila nagda-drugs? Ang sagot nila, gusto naming sumaya. Dito sa Pilipinas, iba. Bakit kayo nagda-drugs? Kasi gusto naming makalimot sa aming problema. Bakit kayo nagbenta ng drugs? Kasi gusto naming ng pera, kailangan namin ng pera. So tingnan mo yung human suffering,
very complicated. Hindi mo alam ano ba ang nangyayari sa sangkatauhan. Baka nandoon ka. Diba? Dahil sa kahirapan ay nagiging desperado ka. Dahil sa kahirapan, hindi mo na alam ang iyong ginagawa. Ito pa ang sabi rito, ang gabi ay matagal, wari wala ng umaga, di mapanatag sa higaan, palaging balisa. Mga araw ng buhay, ko'y mabilis na nalalagas, pag-asa ko'y lumalabo at matuling tumatakas. Ano ibig sabihin nito? Anong kahirapan nito? Takot ka na? Alam mo mamamatay ka na? Alam mo tatanda ka na? Alam mo manghihina ka na? Alam mo yan, hindi ba kahirapan sa isang tao ang siya'y pumunta sa katandaan at hindi niya na alam ang kanyang gagawin? Ihintayin ko na lang ba ang kamatayan sa daigdig na ito? Kaya nga, ang sagot ni Job dito, siya mismo ang nagsabi nito, maraming kahirapan, lalo na ang pagkakasakit, sapagkat siya'y nagkasakit, talagang natagtad siya ng sugat, talagang nagnanaknak. In fact, may natira sa kanya na 4 na tao, 3 kaibigan niya. Yung kaibigan niyang nagsasabing, isumpa mo na ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pinabayaan ka. Ang Diyos ang gumawa nito. Yun ang sabi ng 3 niyang kaibigan. At ang pinakamasaklap na natira sa kanya ay yung kanyang asawa na bungangera. Yun ang pinakamasaklap na dapat mauna yung bungangerang mamatay. Pero yun ang naging dahilan palalo ng miserableng kalagayan ni Job. Pero, anong sabi ni Job? Kailanman di ko sisisihin ang Diyos. Sabi niyang ganon, binigay ito ng Panginoon sa akin. Siyang may karapatan na kumuha nito sa akin. Hubad akong nanggaling sa Diyos, hubad din akong babalik sa Kanya. Tingnan niyo yung pananampalataya ni Job. Kaya sa kanya, ang kahirapan ay hindi sagabal sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Minsan ang kahirapan ang siyang nagiging sagabal ng iyong pananampalataya. Mahirap lang kami, hindi ako magsisimba, mahirap lang ako, baka kulang pa ang oras ko. Kailangan kong kumayod ng kumayod para ako ay makakain. Habang tinitipid mo ang Diyos. Habang sinasabi mong ikaw ay dukha, kahit na ikaw ay mayaman, yung mayayaman din, ganyan. Wala akong panahon sapagkat ako'y may mga business. Poor and rich, pareho ang ugali pag iniiwasan ang Diyos. Kahit mayaman sila, minsan o marami, ay hindi rin napapalapit sa Diyos. Kaya hindi katuwiran na ikaw ay mahirap para hindi mo mahalin ang Diyos. Hindi katuwiran na ikaw ay busy at wala kang panahon sa Diyos. Tandaan mo yan, mas lumalayo ka sa Diyos, mas nagiging miserable ang iyong buhay. Alam niyo po ba mga kapatid, ano ang ending nitong kasaysayan ni Job? Sa bandang huli,
Nandyan ang Diyos sa kanya, pinalakas siyang muli, sinamahan siya ng Diyos. Ganyan talaga ang buhay. Mayroong talagang tag-araw, may tagulan. Ibig sabihin yan, may taggutom, may tagbusog, may kasaganahan. May kasayahan sa buhay, meron din namang kalungkutan. Minsan, nandiyan dyan ang sakit, nandiyan dyan ang kamatayan, nandiyan dyan, pumapasok yan sa ating buhay. Pero si Job, ang pinakamagandang halimbawa ng katapatan. May problema man ako, malaki man ang aking problema, o wala akong problema, mananatili akong tapat sa Diyos. Si San Pablo, kung makikita nyo sa second reading, siya ay dapat mayaman, siya ay isang abogado, isang pariseyo, siya ay tinitingala sa simbahan ng mga Hudyo, siya ay nag-aral kay Gamaliel, isang sikat na guro. Pero ang lahat ng kanyang dapat matamo ay kanyang tinalikuran. Iba naman kay San Pablo. Kung mapapansin ninyo, sagana siya, pero kaya niyang talikuran ang kasaganahan alang-alang sa Diyos, alang-alang sa mabuting balita, alang-alang sa paghahari ng Diyos, alang-alang sa katapatan niya sa Diyos. Tingnan ninyo, meron sa buhay natin na talagang minsan darating ang kamalasan, ang paghihirap. Pero merong darating sa buhay natin na mga magagandang oportunidad. Pag magaganda ba ang oportunidad, nakakalimutan mo rin ang Diyos. Yun ang isang tanong. Si San Pablo ay hindi. Kahit mawala ang pinakayaman ko, kahit mawala ang aking pamilya, kahit mawala ang aking mga kaibigan, kahit mawala ang aking fame, yung aking pagkasikat, kahit mawala ang aking posisyon, yayakapin ko ang paghihirap ng pagmamahal sa Diyos. Patutunayan ko, kaya kong magmahal sa Diyos kahit ako ay mahirap. Sa Ebanghelyo, kung makikita natin sa Ebanghelyo, si Jesus ay patuloy na nagpapagaling. Yun ang isang kasiguraduhan sa atin. Minsan hindi na siya makapagdasal. Sinisikap niyang magdasal sa kanyang Ama, makipagkonekta sa kanyang Ama. Gusto niyang pakinggan ang kanyang Ama. Nakikita niya ang human suffering, ang paghihirap ng tao. Kaya siya ay naghahanap ng oportunidad na pagalingin ang mga tao. Ganong kabait ang Diyos. Ganong kabait si Jesus. Diba? Pero sinisikap niyang magdasal para lagi siyang nakakonekta sa Diyos. Kasi ang mga paghihirap ng tao ay kailangan ng connection sa Diyos. Anumang pinagdaraanan mo ay kailangan mong magdasal. Si Jesus, papatayin na siya. Si Jesus, naghihirap siya, umiiyak siya. Pero umaakyat pa rin siya sa bundok upang magdasal at ipanalangin tayo. Nandoon siya kasi sa yugto na siya ay tao. Hindi niya maggamit lahat ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos. Gusto niya isamahan tayo. Yun ang pinaka-mission ni Jesus. Ang mission ni Jesus, tayo ay yakapin niya. Siya ay mamatay para sa atin. Para pag niyakap tayo ni Jesus, yayakapin tayo ng Ama. Sapagkat si Jesus ang yumakap sa atin, ang pagmamahal ni Jesus
ang siyang magbubuyo sa Ama upang tayo ay yakapin. Tingnan ninyo kung gaano kabait ang ating Panginoon. So, anumang bagay, yung mga tao noon, mga kagalingan, inaalihan sila ng demonyo, mga kahirapan, mga kabobohan dahil kulang sila sa edukasyon, si Jesus laging nandoon, nagpapakain, naglalakad, patungo sa mga dukha, hinahawakan ang may sakit. Diba? So dapat makita mo ang Diyos na ito. Nasasamahan tayo kailanman. Ngayon nandoon na siya sa piling ng Ama. Magtiwala tayo sa Kanya katulad ni Job, katulad ni San Pablo. Yun ang hinihingi sa atin. Kaya yung mga may karamdaman, yung mga may sakit, magtiwala kayo. Ano man ang mangyari, hindi kayo iiwan ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, nung maraming alon na malalaki sa dagat, sinabi ni Jesus, lumalakad siya sa ibabaw ng tubig at yung mga alagad ay natatakot sa alon. Sinabi niya, courage, it is I. Lakasan ninyo ang loob ninyo. Ako ito. Lakasan ninyo. Kayong mga nandito ngayon, yan ang sinasabi ni Jesus sa atin. Lakasan ninyo ang loob ninyo. Kapag may mga pagsubok sa ating buhay, manatiling tapat, katulad ni Job, manatiling nagmamahal sa Diyos kahit mahirap ang buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon naman sa katahimikan ng ating mga puso, alam natin na tayo'y may dala-dalahang hirap. Atin ngayong itong dalhin sa altar ng awa ng Diyos. Hingin natin ang tulong ng Diyos habang inaawit natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, itaas natin ang ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samong ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samong ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, ipikit ang ating mga mata, damihin natin ang bigat ng ating isip, napakabigat, sapagkat lagi nating iniisip ang ating buhay, ang ating problema. Damin mo ang bigat ng iyong balikat, napasan-pasan mo ang iyong pamilya, ang problema ng iyong tahanan, ng iyong pinagtatrabahuhan, ng iyong pag-aaral bilang estudyante. Dalhin mo ang bigat ng iyong puso, nahihirapan ka dahil ikaw ay nagmamahal, dahil sa iyong pagmamahal,
gusto mong magsumikap ka at nakikita ng Diyos ang lahat ng ito, hindi nasasayang ang iyong paghihirap. Magtiwala ka lang sa Diyos. Sinabi niya, pasanin mo ang iyong daladalahan. Pasanin mo ang iyong dala na kasama ako, sapagkat magaan ang daladalahan kung ako'y nasa iyong buhay. Tanggapin mo ito. Huwag kang nagre-rebelde, huwag kang nababagabag, huwag kang natatakot. Ngayon ka pa matatakot kung kailan ka lumaki na at hindi ka pinabayaan ng Diyos. Buhay ka ngayon. Ikaw ngayon ay tagumpay sa maraming bagay. Huwag ka nang matakot. Nandiyan ang Diyos. Huwag kang matakot sa iyong pagtanda. Huwag kang matakot yung iniisip mong ikaw ay magkakasakit. Huwag kang matakot. Habang natatakot ka, lalo tuloy, nagkakasakit ka, na-stress ka, huwag kang matakot. Panginoon naming Diyos, nandito kami linggo-linggo. Ang iba sa amin gabi-gabi nandito. Nagtitiwala kami sa iyo. Sasamahan mo kami, tutulungan mo kami. Yung mga may karamdaman, lalo na yung mga matatanda, Panginoon, inihiling namin, katulad ng ginawa mong pagpapagaling, gawin mo sa kanila, gawin mo sa amin. Ingatan mo kami, Panginoon, at ang mga pangarap nawa namin ay mangyari, lalong-lalo na sa aming mga anak. Panginoon, yung bigat ng aming puso sa mga problema, sa mga anak, sa asawa, sa mga kamag-anak, kapatid, Panginoon, tulungan mo kami kung may problemang ganito sa aming pamilya. Naway magtulungan kami, magmahalan kami. Salamat po, Panginoon. Ngayon nakita namin na hindi mo kami pinababayaan. Salamat po. Nagtitiwala kami sa iyo. Salamat po. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Upang tayo ay kunin. Ngayon, sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Dinidinig mo kami. Salamat po. Naranasan ka namin. Salamat po. Ang lahat ng aming iniling ay inihiling namin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Purihin natin ang Panginoon.